Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Magandang araw sa ating lahat. So, bago tayo mag-umpisa, gusto kong magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin, Rampage Motovlog. So, ngayon, bago na naman to. VP Sara, Vice President Sara Duterte. Yun, may message, may message at sapul yung mga dyan. So ngayon, hindi natin patagalin para hindi tayo panoorin natin yung nangyari sa yung huling hearing ng Kongreso. Ito muna unahin natin, tingnan natin, diretso na tayo. Huwag na nating papatumpik-tumpik pa para hindi tayo mainit. So, let's go! All the resource persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you, ma'am. Mr. Chair? Yes, the Honorable Vice When you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang inuot. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po? Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Ayun. Ano nangyari po? No, umpisa pa lang, no? Umpisa pa lang, sapul na sila. Tingnan nyo yung mukha ni VP Sara, no? Parang inosente, pero wala kayong laban. Tingnan nyo, umpisa pa lang. Wala na, po. Ano po? Ano ba talaga to? Ito kasi, gumagawa kayo ng... Wala, alam na natin yan kung ba't yung ginagawa yan eh. Hindi lang tayo, hindi muna tayo magsasalita kung kahit ano. Tapos, subaybayan na natin yung pinagsasabi nila. Okay po? Okay po. Okay. Ito naman, susunod na video. Tuloy natin. Sa rules ninyo, witnesses, nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ayun, sapul na naman. Yeah. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as resource person din po kayo eh. Yes, sir. Resource persons nga po Kayo, nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi niyo po sinabi na witness ako. Sinabi Diba? Kasi kayo, nagmamagaling-magalingan kayo. Yan, abogado. Ito, hindi lang kung lumalaban to sa korte. Malamang, marami nang nasapul ito. Kasi, ang dali namang intindihin, hindi tayo nag-aaral ng abogado, pero kahit sino, pag laliman mo yung pag-iisip mo, ayun, ang daling intindihin nun. Ang ibig niya sabihin, witness.
ang itikot lang. O, di ba? Kasi ang inaalmahan kasi ito Sara, talagang pinaghandaanan niya to. Pinaghandaan niya no, na mag-take out. Eh yung mag-take out sa rules, witnesses lang. Yung resource person, yun nasa rules nila. Eh, ba't sila mag-take out? Puro resource person sila. Ay, sa pool, hindi nga makasagot ng diretso eh. So, ngayon, tuloy natin, tuloy. Yun ang mahirap kasi. Kasi, ano no? Madali lang intindihin yun eh. Pinapatikot ka, tapos, di ba, ilang hearing na. Kahit hindi dito, yung ibang mga resource person, ibang hearing. Pinapatikot ka, resource person ka, pinapatikot ka, tapos, pag hindi nga na nagustuhan yung sagot mo, sasabihin lang, i-contempt ka nila. Ayun. Nahuli ni BP Sara. Ano gusto niyo? Tikot? Para may karapatan kayong mag-contempt? Iba talaga eh. Kaya nga si former President Gloria Macapagal-Arroyo nagsalita, sabi niya, ito. Tuloy natin. Bago ang lahat yan, panoorin muna natin yung message ni BP Sara. Panoorin natin, sapul na sapul. Ito. Is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Di ba? Sapul kayo. Diba, napakadali lang talaga. Kasi dati niya sinasabi, bibigay ko na lahat ng mga kopya niyan, nasa inyo lang yan. Nasa inyo na. Kasi kayo approve eh. Kasi inyo nga, kung bibigyan nyo lang, kung sa tingin nyo, ayaw nyo, hindi, huwag nyong aprubahan yung budget na pinopropose niya. Kahit zero balance pa, wala siyang pakialam. Wala siyang magagawa eh. Hindi yan kasi maganda nga yung mga programa niya. Hinahanapan nga lang ng hinahanapan lang ng politika, hinahanapan ng mali. Kasi ang gusto nga, sabi ni BP Sara, gusto niyo lang maghanap ng na rason para ma-impeach siya. Impeachment talaga yung puntarya nila. Kaya kasi pag sinabing budget, kasi nung una kasing nakaraan, ayaw niya sumagot kasi alam na niya eh. Alam na niya kung ano talagang puntarya. Kasi yung pinag-usapan, budget ng 2025, bakit babalik pa tayo? Tapos na yun. Now, pag-usapan natin kung gusto niyo pag-usapan, yung notice of disallowance, pinapaliwanag na yung dati, tapos na. Tuloy sana natin yung 2025 budget. Sabi niya, kung ayaw nyo, hindi wag. Nasa inyo lang yan. Yan lang ang katotohanan. Yan. Hindi budget ang puntarya nyo. Ang puntarya nyo, sirain nyo si BP Sara. Yun. Madali lang intindihin nga eh. Sabi nyo, hindi, wala kami. Madali lang.
kahit walang pinag-aralan, isipan mo lang pakinggan, kuha-kuha na yan. No? Tuloy natin ito. Mahirap kasi yung... So, you may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Hindi. Hindi nun. Ano ba dito? Tuloy pa rin natin. Terminate nyo na yan. Terminate nyo yan kasi halatang halata na kami. Hindi kami... Maraming... Kahit sino, basta intindihan mo lang. Kahit hindi ka nag-aaral ng abugasya, intindihan mo kung gugustuhin mo. Intindihan. Pero pag ayaw lang ano. Kasi talagang politika lang talaga ang dahilan yan. Di ba? Kasi sabi nga niya, ni Sarah, pinutol ko na lang. Gusto niyo lang ako siraan. Gusto niyo ako hubaran. Di ba? Hubaran. Para sa ano? Kasi hadlang. Diba? Siya nga ang hadlang. Siya ang hadlang. Wala na kasi nung nag-umpisa pa lang, tumakbo pa lang ng dati pa lang, tumakbo pa lang ng Vice Presidente, alam na lahat. Kung tumakbo lang ng Presidente yun, talagang mananalo yun. Kaya siya mismo humingi ng tawad. Kasi sinabi ng mga ibang supporters niya, kasalanan niya. Ayun, may kasalanan tuloy yung tao dahil sa kagagawa niya. Kasalanan niya. Bakit hindi siya tumakbo bilang isang presidente? Ayun. Dumikit siya doon sa isa, nabudol. Ang dami tuloy nabudol. Yun lang. Kaya alam na natin yung mga patusada. Isa lang ang punto niyan, impeachment. Kaya nga sabi niya, hindi naman ako tatakbo. Hindi ako tatakbo sa darating na eleksyon. Yung darating kasi, politika na, propaganda, sisiraan para mawalan tiwala yung tao. Hindi siya tatakbo sa darating. Pero, kahit ako, Vice Presidente ko, ba't ako tatakbo? Vice Presidente ko tatakbo pa ako, bababa lang ako. Magre-resign ako para lang tatakbo akong senador o kongreso. Diba? Pero tinitira pa rin lang tinitira kasi alam nila po may posibilidad na tatakbo ng pagka-presidente sa 2028. Yun nga, nung sinasabi ko dati, si Sarah mismo sabi sa ni Sarah, ni VP Sarah, kahit umuwi man siya ng Davao, no? Kahit mag-resign siya at bumalik sa lokal, kahabulin pa rin siya. Habang hindi pa natatapos yung 2028, gano'n yung politika nga. Halatang halata naman buti na lang, nandito si Congressman Marcolita. Ayun, naawa na lang rin tao kasi alam, itong babae ito, idol ko to. Ito. Pakinggan natin yung mga sinasabi ni Congressman Marcolita. Ito. Majority ngayon ang pwede nang magtanong sa lahat ng area. Ngunit hindi po tayo pinayagan. Wala po akong magagawa. Ang akin lang
national budget hearing. Oo, oh, matindi to. Ito. Ano to, national budget kasi to eh. Tuloy natin. National budget to, no? Deliberation sa plenary, gusto niya magsalita. Siyempre, ganun si VP Sara na kinu-question. Ayun, na ni Congressman Marcolita, gusto niyang malaman kung saan mapupunta yung 6.325 trillion. 6.325 trillion. Ang laki nun. Yung nakaraang taon, 5 trillion plus. Ngayon, lumubo pa. Ang problema ngayon, sabi ni, kalahati nun. Kalahati ba? Utang. Sino ang magbabayad nun? Ilang taon pa yan? Tatanda na tayo, hindi. May utang na nga. Dagdagan pa. Kaya nga, sabi niya, wala na problema. Di ba? Wala problema. Gusto lang niyang talakayin para malaman kung maganda ba, nasa magandang pangangalaga kung saan mapupunta yung budget na yan. 6.325 trillion. Yan billion at trillion. Pero nangyari, kinaharang, ayaw siyang pagsalitain, ayaw siyang pagtanungin, ay sana yung sinasabi niyong dapat malaman ng taong bayan. Di ba? Halata na yan. Yung isang tao, kung alam yung parang hadlang sa mga plano niya, yun. Gusto niyong tuldukan. Di ba? Gusto niyong tuldukan. Ngayon, si Marcolita, nagsalita ng si Marcolita di ba? Ang dami yung maharang sa kanya. Bakit ba? Saan ba yung sinasabi yung public office is a public trust? Dapat malaman ng taong bayan. Paano yan? Ayon, gusto niyang tanungin yung si Kimbo. Yung ang dami. Wala nang hindi na nakita yung mga pintas. Di ba? Nakapagtataka yan, ba't nag-iisang tao lang ang nagko-question? Sana yung iba? Di ba? Dali lang intindihin nyo na. Dito tuloy. Grabe na nangyari. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking pinaliliwanag, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget. Ingan mo? Gusto na malaman, para malaman kung saan mapupunta. Yun naman talagang dapat, gusto niyang malaman. Magaling ito si Marcolita kasi alam niya na dapat, sabi sa taong malaman na tao, gusto niyang malaman, dapat malaman na taong bayan. Ginagawa niya, ayaw niya. Kasi kung saan niyo ilalagay yung mga pira na yan, paghati-hatian niyo, malalaman ng taong bayan. Para alam namin kung saan namin hahanapin. Di ba? Kasi ang mangyayari kasi yan, mangyayari yan, ilagay mo sa isang ahensya. Tapos, wala palang implementasyon. Hindi natin alam, kukunin. Tapos, gagamitin sa program project. Isa na nun. Parating ang eleksyon Parating eleksyon Marami. Totoo lang ako, nagtatanong bakit ayaw ipaalam nun? May karapatan kaming malaman. Kung saan mapupunta. Hindi, wag na tayong ayaw na namin mabudol. Diba? Ayaw na namin mabudol. Sabihin nyo,
para kung saan nyo ilalagay yung pira na yan, alam namin kung saan na namin hahanapin. Hindi man pwede yung hayaan na natin. Tapos pagdating ng araw, wala na yung pira, saka na pa tayo. Anong gusto nyo? Ganun? Wala ng pira, saka pa tayo magtatanong? Hindi. Habang wala pa, habang hindi pa na-aprobahan, tatanong muna natin kung saan mapupunta yung mga pira na yan. Ang laki niyan eh. O, di ba? O, dito, tuloy natin, tuloy ito isa. Hindi basta-basta yan. Ako po ay nakatalaga sana makapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman po kung ano po yung 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay doon sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ng buhay. Di ba? Madali lang maintindihan eh. Di ba, ilagay nila, ilang milyon lagay nila sa DSWD. Alam natin kung ano, mayroon dyan. O, di ba? Kagaya nung akap, ano yan, biglang nagkakulungan sa akap, biglang lumutang. Di ba? Ano yan? Malaman natin kung saan mapupunta yung pera na yan. Kasi ano man yan? O, hati-hatiin ba? Itong pera na to, national budget yan. Hindi, mas maganda malaman ng taong bayan. Ba't ayaw yung magtanong yung isang congressman? Ayun yung pinagtataka ko, ba't nag-iisa lang? Ang talagang may lakas ng loob. Ay yung iba naman dyan. Ito naman sasabi ko, sinasahuran kayo ng gobyerno. Pira ng taong bayan yun, ang laki ng mga buwis. Ang laki ng mga buwis, tapos ganun lang. Ang laki ng buwis eh, para lang isasahod sa inyo. Tapos ganun lang. Tapos sabihin nyo, public office fighting. Public trust. Public, palagi kong naririnig. Palagi kong naririnig yan. Public office, mahiring. Public office is public trust. Gawin nyo. Eh ngayon, ang dami yung nangyayari. Kaya nasabi ni Congressman Rico, ako, naguguluhan. Ako, hindi ako political vlogger. Hindi ako political vlogger. Kaya lang, ako naawa na rin ako. Sa kababayan natin, naawa ako sa mga anak ko. Yun ang dapat nangyayari kasi di na talaga tama, di na tama. So ito, tuloy natin. May hindi pa tapos eh. Para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang pinaka-representa ng aming party list. Ito yung Sagip party list. 1-digit inflation o 9-digit poverty incidence. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahirap. Ngunit dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili po mahirap yung mahirap. Tama yan. Manatiling mahirap ang mahirap kasi yung pinagagawa nila nga eh wala namang implementasyon. Saan mapupunta yung pera na yan? Marami yun. Huwag na tayong magloko. Huwag na tayong maglokohan. Kaya nga sabi ni VP Sara, ginagawa nyo, masyado nyong pinopolitika. Ano ba talaga, kuya? Ano naman yun? Gusto lang malaman. Para malaman ng taong bayan. Tinanong sa salita noon mag-isa. O, di ba? Pero halata na.
No, ba't nyo pipigilan? Eh, gusto nyo kayo lang magsasalita. Ano, magbubulahan. Eh, kung wala kayong, ano, ibang intensyon, no, di ba? Gawin lang natin na kung wala kayong ibang intensyon, ba't nyo harangan yung isang tao? May karapatan. Ba't nyo harangan? May karapatang malaman ang taong bayan sa pamamagitan ng pagtanong ni Congressman Marcolita. Ayun lang. Tuloy natin. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority, dahil po konti lang sila, kami ng mga majority ngayon, ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang do sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagdideliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Oh, di ba? Tumpak eh. Ay, ang problema, itong mga to, oh, ang galing yung, tapos, galing yung lumihis, tapos sasabihin niyo sa mga resource person, huwag kayong lumihis. Eh, ngayon, huli kayo ni VP Sara. Ba't ako magtitikot? Diba? Yun ang makikita yung takbo ng utak ni VP Sara. Hindi nyo kayo. Hindi ako matitira. Ba't ako magtitikot? Nasa rules nyo. Ang magtikot yung witnesses lang. Alam nyo kasi yung bakit? Witness nga eh. So, magtikot ka nga pawang katotohanan lang sasabihin mo. Witness ka eh, gagawa ka ng kakalukuhan. Yan, ang dami ng witness yan eh. Gagawa. Hindi sa pool, hindi kayo makasagot. Ay, hindi pa i-terminate yung hearing. Kayo. Tingnan nyo mukha ni VP Sara, parang natatawa, pinipigilan lang. Pero pag nagsalita, parang inosente, parang hindi niya alam ba? Nagtatanong lang. Pero huli kayo. Di ba? Kasi napansin nyo, mahinahon yung salita niya. Kasi yung chairman, relaxing yung salita eh. Pero huli pa rin. Oh, ha? Ha? Hindi nyo kaya lang masasabi ko. Totoo yan. Hindi siya, kahit ako, sabi niya, hindi siya tatakbo sa darating election next year. Yung pinag-usapan dito ni VP Sara at yung sa national budget for 2025 yun. Kay VP Sara for 2025. Yun ang pinataka, kaya nga nagagalit siya. Ayaw niya sumagot kasi proposal ngayon for 2025. Ba't tayo aatras? Wala na sa punto. No? Kung itanong nyo, sasagutin mo, saan mo papunta? Lagay nga nasa na lahat eh. Naka-align na lahat. Eh, babalik yun to 2022, 2023. Yan nga sabi niya, ba't yung gano'n eh? Hindi naman ako tatakbo sa 2025. Kasi ito target talaga. Politika. Kasi talagang alam nila na malaking banta si VP Sara. Ewan ko kung sinong mastermind yan. Hindi natin alam.
may busing. Pero sana, no? Sana, hindi ka tatakbo sa 2025. Kahit ako, ayaw ko rin tumakbo siya kasi marami ng usap-usapan. Natatakbo siya sa senador, natatakbo siya sa kongreso. Ay, para sa akin, wag. Pero usap-usapan, chismis lang yun, ha? Yung mga supporters, mga advisors, mga ano pa dyan, analyzer. Ayun, sabi-sabi na tatakbo, senado, tatakbo kongreso. Hindi. Para sa akin, wag. Diyan ka lang muna. Antayin mo lang. Kaya nga sabi ko, wag kang tatakbo sa 2025. Pero sana maasahan namin sa 2028. Ayun. Oo yan. Tuloy, kailangan ka ng taong bayan. Kung gaano katigas si Tatay Digong, ngayon nakikita, unti-unti na natin nakikita yung tibay ni VP Sara. Yun. Saan pa tayo? Isa laban sa lahat. Buti na lang na si Marcolita. Pinanindigan. Pero dati, isa laban sa lahat. Hindi nyo nga kaya. Paano pa kaya yan? Ngayon, lalo na tuloy, nasa Marcolita. Baka pa si former President Gloria Macapagal Arroyo. Hindi man siya masyado nagano, pero parang bang pinahiwatig niya na mali kayo. Ginagawa nyo. Kasi marami kasi kayo. Kahit ako sabi ko nga na nabasa ko. Putang ina pa. Ba't kasi ikot-ikotin? Di ba? May karapatan na bang magparusa ang Kongreso? Ayun ang tanong ko. May karapatan na bang magparusa ang Kongreso? Pati yung Senado. Pero wala mang, hindi mang, bihira lang sa Senado kung maasa. Merong ilan lang dyan. Pero dito sa Kongreso, grabe, sunod-sunod yung contempt. Kahit yung contempt. Tingnan mo. Contempt sila doon. Si Kairik. Pati si Harry Rocky. Ayun ang tanong ko, bakit may karapatan na ba kayong parusa? Ang alam ko kasi, may karapatan yan, husgado, korte. Di ba? Yun ang alam ko. So, hindi na tayo magtatagal. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanonood sa video natin. At sana'y yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na ako nakisuyo. At pindutin yung notification bell para masubaybayan yung mga susunod nating mga videos. Maraming salamat sa inyong lahat.